Napansin niyo ano kapag may mga shorts na pinapalabas sa social media, pag may foreign performer and then nandun yung Filipino audience, parang amazed na amazed sila na ang galing natin kumanta, tapos this is the best audience I've performed in front of. May mga ganon. Yes. How would you describe, David, yung difference ng Filipino audience and a foreign audience? Is this in terms of singing? In terms of performing, pag may performer, As- kapag may concert, oo. As a performer, ang hirap mag-please ng Filipino crowd actually. Mm. Kasi I've performed, I used to be going around the globe before for the Department of Tourism to Yes. perform. I even went as far as Germany and Madrid. Mm. Kahit kumanta man ako ng Dako Kunat Nat or simple songs na usahay, palakpak na yung crowd. Yung mga puti. Tuwa na sila. Pero sa Pilipinas, hanggat hindi pa lumalabas yung ugat mo, hindi pa Oo. papalakpak yan. Kailangan may litid talaga. No? And maybe because ang dami talagang magaling sa atin. Kaya parang sanay na tayo sa galing. So, naghahanap tayo ng level of difficulty. Maybe Yes. that's the... Same Totoo thing with naman. stand-up comedy. Yung naglumaban ako sa Finland for Laugh Factory's Funniest Person in the World, 2016. Ang daling patawanin ng ibang bansa. Ang dali. Pero sa May patience sila para maghintay ng punchline. Ah. Salita ng 2 set up minutes, ka. Oo. Bilisan mo. 30 seconds. May lakad kami. Pag hindi mo sila napatawa, Wala. may pag-usap na yan, may pag-text na yan. Saka, Ang hirap i-set up, no? hirap. Kailangan natin, But does that mean na mataas ang standards natin? No, ano lang tayo. Short attention. Tama yung sinabi niya, sanay lang tayo kasi sobrang daming magaling kasi talaga. Kaya nagiging Hirap maiksi yung parang attention span natin Oo, para sa katulad- mga tingin natin. Tulad wala ako, to. ang hirap ko, ay, parang normal na lang tong ginagawa niya. So pag may medyo, wow, ang galing. Pero, pag nakita naman natin yung mga gusto talaga natin, na-appreciate naman natin yan sobra-sobra.